Pinuna ng isang grupo ang mga nakalusot at lumobo pa umunong mga tinatawag na pork sa panukalang budget para sa susunod na taon. Pagtitiyak ng Malacanang, bubusisiin ng Pangulo ang budget at handa raw siyang mag-veto kung kailangan. Saksi si Maki Pulido. Halos tapos na ang budget cycle para sa taong 2026. Mula sa National Expenditure Program o NEP, kung saan inilatag ng ehekutibo ang mga programang popondohan, natapos na kahapon ang pagtalakay ng Bicameral Conference Committee sa mga bersyon ng panukalang lumusot sa Kamara at Senado. At kung masusunod ang target na sa December 29 itatransmit kay Pangulong Bongbong Marcos ang budget, may 2 araw siya para pirmahan ito para magamit sa simula ng 2026. Pero may ilang red flag ang budget ayon sa People's Budget Coalition. Anila, busog ang panukala sa paglobo ng pork o yung pondo para sa mga programang may say ang politiko kung sinong makakatanggap ng tulong. Kabilang dyan ang MAIFIP o Medical Assistance to Indigent and Financially Incapacitated Patients. 24 billion pesos lang ang ibinudget para rito sa NEP, pero 51 billion pesos ang lumusot sa BICAM, higit pa sa House version. Insulto yan sa pasyente kasi karapatan nila ang kalusugan. Hindi dapat sila lumuhod at magmakaawa para magamot sila. Lumobo rin ang pondo ng pang-alalay sa mga naiipit sa krisis tulad ng mga biktima ng domestic violence. Naging 25 billion pesos yan, mahigit doble ng hinihingi sa NEP. 4 na beses na mas malaki naman ang umano'y pork ng local government units. Mula 9 billion pesos, naging mahigit 37 billion pesos. Ang problem po dito ay kadalasan wala po masyadong oversight dito. So lump sum siya, binibigay po siya sa mga LGUs. The LGUs can use this to fund, for example, ayuda, mga soft projects, at pwede din nila gamitin ito for mga hard projects nila na mas maliliit. Halimbawa, yung mga waiting shed. Ang iba nga, wala umano sa NEP pero sumulpot sa BICAM. Tulad ng tulong dunong o scholarship program ng CHED na pinondohan ng 2 billion pesos. Ang problema po sa tulong dunong program, katulad ng ibang mga forms ng ayuda or pork, ay ang mga congressman, ang mga politiko po ang nakakapag-decide kung sino po ba yung mga recipients nito. Red flag din para sa People's Budget Coalition ang ipinasok ng mga infrastructure at unprogrammed budgets. Sa kanyang State of the Nation address nitong Hulyo, sinabi ng Pangulo na hindi niya lalagdaan ang panukalang 2026 budget kung hindi ito nakalinya sa NEP. Hindi ko aaprubahan ang kahit anong budget na hindi alinsunod sa plano ng gobyerno para sa sambayanang Pilipino. I am willing to do this even if we end up with a reenacted budget. Tiniyak din ng Malacanang ngayon, bubusisiin ng Pangulo ang budget bago pirmahan. Kung dapat aralin, kung hindi magkakaroon ng tulugan, walang tulugan, gagawin po yan. Pero ang gustong sabihin ng Pangulo, ang tinitiyak niya, bago siya pumirma, dapat na aral po itong mabuti na bosisi at kung may kailangang i-veto, i-veto. Kung hindi man mabito ng Pangulo ang mga questionableng budget allocation, sabi ng People's Budget Coalition, sana mag-issue ang Pangulo ng isang executive order na nag-uutos sa DBM na pag-aralan muna ang mga programa bago i-release ang pondo. Sabi rin ni Senate President Tito Soto, kung hindi mag-veto ang Pangulo, nasa kapangyarihan naman itong hindi i-release ang pondo para sa isang proyekto. Naniniwala si Soto na malalagdaan ng Pangulo ang 2026 General Appropriations Act at kung maantala man, 2 o 3 araw lang, kaya't ilang araw lang magkakaroon ng reenacted budget. Madelay ba niya? Magkaroon ng reenacted budget? What? 1, 2 days? Wala masyadong impact yan. Okay lang yan. Para sa GMA Integrated News, ako si Maki Pulido, ang inyong saksi. Dinala na po sa Lapu-Lapu City sa Cebu si Sara Diskaya para harapin ang mga kasong graft at malversation kaugnay sa Ghost Flood Control Project sa Davao Occidental. Kasama ni Diskaya sa Lapu-Lapu City Hall of Justice ang 7 sa mga kapwa-akusado niya. Saksi si John Consulta. Happy, yes! Ma'am, sandali lang po. Sandali lang po, ma'am. Alas 9:30 kagabi nang isilbi ng mga tauhan ng NBI Organized and Transnational Crime Division ang warrant of arrest laban kay Sara Diskaya. May karapatan po kayong manahimik. Mahigit 1 linggo nang nasa NBI si Diskaya matapos ang kusang sumuko. Kabilang na po rito si Sara Diskaya. Nung inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos na may lalabas na arrest warrant laban sa kanya. At kahapon nga,
lumabas na ang warrant para sa mga kasong malversation at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act o RA 3019 kaugnay sa 96 million peso Ghost Flood Control Project sa Davao Occidental. The warrant which does not carry any bail is yung kaso po na malversation. Meanwhile, the violation of RA 3019 as a 90,000 peso bail. Sa gitna ng pagkuha sa kanyang fingerprints, ay hinilitan ni Diskaya ang mga nagko-cover sa pag-aresto sa kanya. Blur ng mukha ni Diskaya sa mugshot na ito na ibinigay ng NBI. Pagkatapos ko na ng mugshot, dinala sa Diskaya sa NBI Detention Facility sa Muntinlupa. Eksklusibong nakasama sa paghahatid ang GMA Integrated News. Dito nga sa loob ng asakyan ng NBI kung nasaan ngayon si Ginong Diskaya. Makita natin na pantay sarado siya ngayon ng mga tauhan ng NBI at mayroon siyang suot na sombrero at siya din ay niligyan ng posas bilang bahagi ng protocol ng NBI sa mga binabiyahe ng mga mayroong arrest warrant na in-issue ng korte. Sa gitna ng aming biyahe, biglang nagsalita si Diskaya. Sorry, what's your name again? What's your name again? John Consulta. Okay. Do you want to know what color bra I'm wearing? So you can report it as well. I just want to ask ma'am your thoughts about this. What do you think? I would love to hear from you, ma'am. Nagpalipas si Diskaya ng gabi sa detention facility sa Muntinlupa. May isang electric fan, banyo, double deck na kama at may kasama ring isa pang detainee. Kinaumagahan, dinala si Diskaya sa tanggapan ng Department of Justice sa Maynila. Nakatalokbong, nakaposas at may bulletproof vest habang napapaligiran ng mga tauhan ng NBI. Sunod na dumating ang mister niyang si Curly na nakakulong naman sa Senado. Humarap sila sa preliminary investigation ng DOJ kaugnay sa reklamong tax evasion na isinimpa ng BIR dahil sa hindi umano pagbabayad ng aabot sa 7 bilyong pisong buwis. Hindi sila nagpaunlak ng panayam. Pero ayon sa abogado ng mga Diskaya, nag-aayos sila ng rejoinder at inaasahang for resolution na ang reklamo. Kinakailangan po na siya ay dumating dito kasi panunumpaan niya po yung kanyang rejoinder doon sa tax evasion case before the prosecutor. Now, the case is submitted for resolution. You can expect that by next week, we will have the resolution out already. Ano po ang mensahe niyo? Ikukulong na po yung asawa ni sir. Ano po nararamdaman ni sir? Paano po sa yung mga anak ninyo? Kamusta po? Sir? Pagkatapos ito, ay ibinalik si Diskaya sa NBI headquarters sa Pasay. Mag-aalas 5 ng hapon, ibiniyay si Diskaya patungong Cebu para harapin ang kanyang kaso. Pasado lang sa 1 ng gabi, dumating si Diskaya sa Mactan Cebu International Airport. Idiniretso siya sa Lapu-Lapu RTC Branch 27 na naglabas ng warrant laban sa kanya. Sa korte sa Davao, orihinal na inahain ng Ombudsman ang kaso laban kay Diskaya. Pero inilipat ito sa korte sa Lapu-Lapu City, alinsunod sa utos ng Korte Suprema na magtalaga ng espesyal na korte para sa mga anomalya sa flood control projects. It's actually the court's decision whether she will be detained permanently at the detention facility in Cebu City while awaiting trial, or kung meron namang separate na decision ng korte for her to be transferred to a different detention facility. Bukod kay Diskaya, naisilbi na rin ang arrest warrant laban sa opisyal ng St. Timothy Construction na si Roma Rimando. Kasama rin sa pinaaresto ang 8 opisyal ng DPWH Davao Occidental. Sabi ng NBI kagabi, Yung 8 po, as we are speaking right now, isinaserve na rin po ang warrants. kanina, 2 sa 8 DPWH official ang dinala na rin sa Lapu-Lapu City. Any comments, sir? Ayon sa DILG, asahang masusundan pa ang mga pag-aresto kaugnay sa flood control projects. Small fish baka si Diskaya eh. We want to see the bigger fish na makuha talaga. It's happening soon. Ayon sa Anti-Money Laundering Council, may bagong freeze order ang Court of Appeals laban sa bank accounts ng 3 major contractor at isang incumbent na kongresista. Mahigit 20 bilyong piso na ang halaga ng ari-ariang saklaw ng mga freeze order kaugnay sa flood control projects. Sa DOJ, nagsauli si dating DPWH District Engineer Henry Alcantara ng 71 million pesos na cash. Bahagi yan ng hinihingi ng gobyerno para makapasok siya sa Witness Protection Program. Nauna lang nagsauli si Alcantara ng 110 million pesos. Para sa GMA Integrated News,
Ako si John Consulta, ang inyong saksi. Sa panayam naman ng GMA Regional TV, sinabi ng mga abogado ng ilan sa mga DPWH engineer na kapwa akusado ni Sara Diskaya, apektado ang kanilang mga kliyente sa paglipat ng kaso sa Cebu. 4 sa mga kliyente nila ay mga senior citizen. Tingin nila dapat dinggin ang kaso sa korte sa Malita, Davao Occidental dahil nasa Davao Occidental ang kinikwestiyong proyekto. Samantala, isang araw bago matapos ang 2025 SEA Games, nasa pang-6 na pwesto ang Pilipinas sa overall ranking na may mahigit 270 medalya. 50 po riyan, ginto. At ang pinakabago, ang gold medal mula sa Gilas, Pilipinas, na pinataob ang koponan ng Thailand sa men's basketball. Saksi si Jonathan Andal. Umalingaw-ngaw ang hiyawan ng pakainin ng buhangin ng Team Pilipinas ang 8-time champion na Team Thailand sa sarili nilang beach. Historic win ang nakamit ng national team nang angkinin nila ang kauna-unahang gold medal ng bansa sa women's beach volleyball. Nabasa ko kung makakapaggawa ba kami ng history ngayon. And sumagot lang ako, naman, thank you talaga Lord sa lahat. And thank you teammates. Ilang beses na defending champion ng Thailand. And isa din talaga to sa reason namin kung bakit kami bumalik sa beach. Gusto namin talagang paiyakin sila sa sarili nilang lupa. Baliwala rin ang home court advantage ng pataubin ng Gilas Pilipinas Women ang kupunan ng Thailand kanina. Abante babae dahil gold medal din ang iuuwi nila ng mangibabaw sa women's basketball. Nakamit naman ni Yumir Marshall ang unang gold medal ng Pilipinas sa boxing sa SEA Games ngayong taon. Wagi siya via split decision laban sa katunggaling taga-Indonesia sa 80 kg division ng men's boxing. Silver medal naman si Ira Villegas sa women's 50 kg. Silver medal din ang inangkin ng kapwa boxer niya na si Flint Hara sa men's 54 kg. Gayon din si J. Brian Baricuatro na nakalaban ng Thailand sa 48 kg division. 2 medalya naman ang ambag mula sa speed skating ni Peter Grosclose. Kahit walang snow sa Pilipinas, naka-gold medal siya sa men's 500-meter short track at naka-silver sa 1,500-meter short track. This is my first SEA Games, so I'm proud I can represent the Philippines well. Naka-strike din ng gold medal ng Team Pilipinas sa men's bowling team of 4 event. Di na rin pinakawala ng Philippine Blue Girls ang gintong medalya nang talunin nila ang defending champion na Singapore sa softball. Humakot din ng medalya ang mga Pinoy triathlete. Gold medal ang pasalubong ni Michael Ver Anton Kumaling na lumaban sa modern pentathlon, habang bronze medal ang kay Shaira May Aranzado. Si Kira Ellis, silver ang nakamit sa women's individual ng triathlon kahit nauna siyang ma-food poison. Naka-silver naman si Andrew Kim Remolino at bronze si Fernando Jose Casares sa men's individual triathlon. Mula rito sa Bangkok, Thailand, ako si Jonathan Andal ng GMA Integrated News at ng Philippine Olympic Committee Media, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.